Good morning. Ako po si John Ryan Basarat, preaching contestant from Metro Manila. Before we start, I'll just say, if you aspire to be used mightily by God, live life He pleases. The theme I would like to inform you this morning is God's call to purity. Let's open our Bibles in 1 Thessalonians chapter 4, verse 3 to verse 4. For this is the will of God, even your sanctification, that you should abstain from fornication, that every one of you should know how to present his vessel in sanctification and honor. So, kung hindi mo natin ang ating mga okay. Our Father art in heaven, hallowed be your name, dear God. Help us, dear Lord, as we for your words, in which the heaven may profit in the things. Is your faith? Amen. God's call to purity. Ano po ba yung word ng purity na yan? Sa Tagalog, kadalisayan, dalisay. Ayon po sa Webster Dictionary, ang word ng purity, it means it's the absence of dirt. It's the absence of dirt. Ang pagkawala ng dumi. O sa ibang dictionary, nabasa ko po sa Williams Webster, ito po ay free from being contaminated. But in the Matigaw music, purity means it's the absence of the corrupted note. Ang pagkawala ng sintonadong nota. Kaya po, gusto kong bigyan ng related word yung purity. Ngayon po sa aking paghahanap, ang nakita ko kung pinakamalapit dyan ay cleanliness. Which we know that cleanliness is next to godliness, that godliness objected our God Jesus Christ. And our God Jesus Christ is a holy God. And why we need to be holy? Ang ganda po na ng masod. We need to be holy because ang una, the God we serve is a holy God. At kahit po ang Diyos natin ay banal, holy, ayaw na po ng kasalanan. God doesn't tolerate any sins. Kung makikita po natin sa Old Testament, kapag mag-aalay sila ng sakripisyo kay Jehovah, pinipili po nila. Spotless po, walang sakit, pinakamagandang tupa, pinakamataba. Pagpapasok ang pulis sa langit, sa ng pulis, nagkakaroon mo sila ng cleansing, ceremonial cleansing. Nagawa siya muna ng hands ng high priest bago pumasok sa langit ng pulis. Ngayon po, ang sa ating text na 1 Thessalonians chapter 4, verse 4, meron po dito tatlong word na nabanggit. Sanctification, honor, and vessel. Sanctification means it's being pure, it's being clean, being holy. And honor means, sa Tagalog po yung po ay daman, kadanganan, vessel. Ito po yung aking katawan. But I would like to concentrate in the inner part. Kung pumili po tayo ng royal, yung orange po yan. Ano yung orange dyan? Yung bote yung laman. Laman! Yan po gusto ko i-concentrate natin ngayon. Ang character natin mga Christians, paano po ba tayo mamuhay? Paano po tayo mamuhay ng may katangalan at sa kabalagan? Paano po ba? Minsan po sabi mga Kristiyano, pag ang kasama natin, Kristiyano, ang banal natin. Okay, process mo natin. Ano yan? Pero paano pagkasama natin ang believers? Ganun din po tayo. Then, it must not be. Sabi ni Pastor Mel, fight your faith, stand your faith. Ang aim po natin is to be like Christ. E paano tayo magiging like Christ kung kasama natin yung singero? Paano tayo magiging like Christ kung kasama natin malakas mga pag-iisip? Ganyan po ba? Kung gusto natin maging like Christ, we must walk with God. Follow the footsteps of our Savior Jesus Christ. Ang sunod ko, why we need to be holy? It's because our God delights us to use clean vessels. Ito po, delighted sa
sa Tagalog, yan po, it means, nagagalak po ang ating Diyos na gumamit ng mga Kristiyano na namumuhay ng may kawananan sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Halimbawa na lang po, tayo mga tao, ayaw na ayaw po natin gumamit ng mga kasamang marumi. Hindi na tayo kakain dyan na hindi tayo kakain, marumi ang pinggan, marumi ang baso, ang ginagamit na kutsara, hindi ang gasan. Hindi po natin ginagamit dyan. Ganyan din po ang Panginoon. Mas pinipili ng Diyos na gamitin ang mga Kristiyanong namumuhay ng may kabanalan sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Kailangan po, dapat i-present natin ang ating sarili acceptable to God. Ayon po sa Bible, Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, in the mercies of God, that ye may present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Nabanggit po dyan yung word represent. Present our bodies. Present po yan. Present, hindi po present. Present means presentable. Kung pupunta po tayo sa Malacanang, naimbitahan po tayong mga presidente, sa mga artista, sa aming mayor. Kagalang-galang tayo, di ba? Hindi po tayo pupunta na nakasandro. Hindi tayo pupunta na naka-t-shirt. At lalo hindi tayo pupunta ng mga naka-chinelas. But guys, did we ever think na those politicians, those presidents, actors and actresses, they're only created by God. And our God has God insulted. Bakit po tayo pupunta na sa ibahan, hahanapin natin Diyos, naka-chinelas? Minsan po, ang mga kababaihan, magpapadya na lang. Sobrang hindi pa. Kung ano pang pinagalagay sa mga kapang nagalalakihan. Well, it must not be. Dahil, kung gusto natin magamit tayo ng Panginoon, dapat po, presentable tayo sa Panginoon niya. At ang nakita ng mga tao sa atin ay si Christ. Ngayon po, ito na po muli. Why we need to be holy is because God prepares a holy place. Sabi po sa Philippians, for our citizenship is in heaven. Dapat po, ngayon pa lang dito sa atin, dito pa lang sa mundo, hinahanda na po tayo ng Diyos. Hinahanda na po niya tayo mga pagdating doon sa langit, ay tayo ay ganap na. Tayo ay ganap na. Dito po, hinahanda po tayo, paano mamuhay ng may kabanalan. Dapat po dito sa mundo, we must be insulated and isolated. Insulated. Dapat balon po tayo ng salita ng Diyos. Ang sabi ni Paul, whatsoever things are true, whatsoever things are just, pure. Dapat yan pong isipin natin. Yan pong isipin natin pag yung mga malalas ng bagay. Ilayo po natin ang ating sarili dyan. Ilayo po natin. At dapat po, we must be isolated. Kahit na po, tayo'y balot na, dapat pa rin po tayo umiwas. Dapat po talaga umiwas tayo dahil hindi po tayo maiwasan. Minsan, at tayo, naatak po tayo ng devil. But don't let the devil control us. Dapat po, sa ating mga Kristiyano, mamuhay po tayo, live life with Jesus. Mamuhay tayo kung saan ang Diyos gusto tayo dalhin. May isang pong kwento. Ano po ito? Pamilya na po yata sa akin na. Ito po yung kwento ng isang nag-aalaga po ng dalawang aso. Pangalanan po natin si Whitey at si Brownie. Brownie? Blackie na po, Blackie. Si Whitey po, mabait siya. Tapos si Blackie, siya po sobrang salbahin kapag may dadaan, tatawalan niya kagad. Ngayon po may nagtanong, kung sakali kung bang paglabanan yung dalawa, sino mananalo? Ang sagot ko naman sagot ko nag-aalang, madali lang yan. Kung sino ang papakainin ko ng marami, siya ang mananalo. Ganyan po sa ating buhay, meron po tayong old as new nature. Kung papakainin po natin lagi ang ating old sinful nature, well, magiging makamundo po tayo Kristiyano. But, pag pinakain po natin ng
But we believe in more than powerful words. Tulungan niyo po kami sa mga pinagkasala. Guide us, Lord, sa aming natapos sa mga